Habang basang-basa sa pawis, galit na tinanong ng taong baboy sina Liping kung talagang nais nilang tulungan ang mga ulila. Sa kabila ng narinig niyang ito, sinubukan pa rin ni Liping na makipagnegosasyon at tinanong kung magkano ang utang ng mga bata, at baka pwede na siya na lang ang magbayad. Sinabi naman ng taong baboy na 10 gintong barya ang utang para sa 2 buwan. Ngumiti si Elizabeth, na para bang pinagtatawanan ng taong baboy, dahil sa ganoong halaga ng utang ay gumagawa na siya ng iskandalo. Nang marinig ito ni Liping, nilapitan niya si Elizabeth at tinanong kung marami ba siyang gintong barya. Ngumiti si Elizabeth at tinanong siya kung anong klaseng kalokohan ang kanyang sinasabi, dahil kung kayamanan lang ang pag-uusapan, napakarami niya nito at hindi na niya mabilang. Dahil sa sinabi niyang ito, natuwa siya at inalok si Elizabeth na ibenta ang kanyang mga ani sa kanya kapalit ng ilang pirasong ginto. Idinagdag pa niya na babayaran na lamang niya ito pagbalik nila sa bahay. Ngunit hindi sumang-ayon si Elizabeth at sinabihan pa siya ng idiot dahil hindi niya ipagpapalit ang kanyang pagkain sa mga walang kwentang bagay. Idinagdag pa niya na wala siyang dalang kahit isang piraso ng ginto nang pumunta siya sa kanya. Dahil dito, biglang bumagsak si Liping, nalaman niyang wala rin siyang makukuhang ginto mula kay Elizabeth, at pinaasa lamang siya nito. Habang nagpapatuloy ang kanilang usapan, naiinip na ang taong baboy at tinanong sila kung magbabayad ba sila o hindi. Napakamot naman ng ulo si Liping at sinabing wala siyang dalang ginto ngayon, ngunit tinanong din niya kung pwede bang gulay na lang ang ibayad niya. Nagalit ang taong baboy at sinabing mukhang pinaglalaroan lang siya ng dalawa. Kaya dahil dito, nagsimulang lumapit ang tauhan ng taong baboy, at naghahanda na silang atakihin sina Liping. Ngunit bago sila makalapit, may biglang lumipad na bag ng barya at tumama sa ulo ng taong baboy. Matapos namang makarecover, ay galit na galit ang taong baboy at tinanong kung sino ang nagbato. Ngunit nang makita niya kung ano ito, bigla siyang natigilan. Kasunod nito ay lumapit ang isang lalaki na may katawan ng kabayo at sinabihan ang taong baboy na tigilan na ang panghaharas sa kanyang mga kaibigan. Nang makilala ng taong baboy ang lalaki, bigla niyang binago ang kanyang ugali at sinabing dahil galing siya sa Sword Saint Guild, pagbibigyan niya ang kahilingan niyang ito. Pagkatapos ay isinama na ng taong baboy ang kanyang mga tauhan, ngunit bago sila umalis, binalaan niya ang batang babae na baka hindi na siya maging ganito kaswerte sa susunod na buwan. Pagkaalis nila, nilapitan ni Liping ang batang babae at itinayo ito. Mangiyak-ngiyak naman na nagpasalamat ang bata sa kanila. Pati si Liping ay nagpasalamat sa lalaking tumulong at inalok ang kanyang mga saging bilang kabayaran. Sinabi ng lalaki na hindi niya kailangan iyon dahil para sa kanya maliit na bagay lang ang kanyang ginawa. Dagdag pa niya, kung hindi sila nagmamadali, ay baka gusto nilang sumama sa kanya para sa isang misyon. Malinaw na tina-target ng lalaking ito ang Demon Queen, at nagpapakitang gilas. Samantala tinanggihan agad ni Elizabeth ang alok ng lalaki at hinayla si Liping palayo. Ngunit nagdalawang isip si Liping at sinabi kay Elizabeth na pakinggan muna nila ito, dahil tumulong naman ang lalaki sa kanila kanina. Habang nag-uusap sila, lumapit ang mga bata sa kanilang ate at tinanong kung aalis ba siya. Sinabi ng nakakatandang kapatid na bumalik muna sila sa simbahan at antayin siya doon, at babalik din siya kaagad. Makalipas ang ilang sandali, nagtungo sila sa isang tavern. Bago pumasok, sinabi ng lalaki sa kanila na manatiling malapit sa kanya pagpasok nila. Pagkapasok nila, agad silang pinagtinginan ng mga tao. Isang lalaki ang nagsabi kay Elizabeth na ang mga kasama niyang lalaki ay mukhang basura, kaya dapat niyang iwan ang mga ito at umupo na lang kasama nila. Natatakot si Liping na tumingin sa kanila, ngunit sinagot sila ng Demon Queen at hinamon silang ulitin ang kanilang sinabi. Nang marinig ito, agad na nanginig sa takot ang mga lalaki at nagkunwaring walang sinabi. Pagkatapos nito, binalingan ni Elizabeth si Liping at sinabing kasalanan niya ito, dahil pinilit pa niya siya na pumunta sa mababang klaseng lugar na ito, nasasayang lang tuloy ang oras niya. Pilit namang binago ni Liping ang usapan at sinabi na nandito na sila. Sinabihan sila ng lalaking kasama nila na pumasok na, sinabi pa niya na isa itong pribadong kwarto na kanilang kinuha upang walang makialam sa kanila.
Nang buksan ang pinto, sinalubong agad siya ng mga babaeng mula sa iba't ibang lahi na halatang patay na patay sa kanya. Matapos mangyari ito, tumingin ang lalaki sa grupo ni Liping at sinabi sa kanila na nakalimutan niyang banggitin na marami siyang asawa na kasama rito. Napanganga si Liping sa gulat dahil hindi siya makapaniwala na ganito karami ang asawa ng lalaki, kahit na sa kabila ng pagiging kalahating kabayo. Pagkatapos nito, naupo sila at habang umiinom ng tsaa, ipinakilala ng lalaki ang kanyang mga asawa, si Gasha, isang shield warrior, si Lolo, isang assassin, si Gui, isang mage, at ang huli, si Galia, isang archer. Nang makita ni Liping ang elf na si Galia, sinabi niya na kamakailan lang ay nakilala rin niya ang isang elf. Wala namang pakialam si Elizabeth sa kanilang usapan at sinabi sa Centurion na tigilan na ang maliliit na usapang ito dahil sinasayang lamang niya ang kanilang oras. Binanggit din niya na gusto na niyang malaman kung ano ang pakay nito dahil kailangan na nilang umalis. Hindi natuwa si Gasha sa ugali ni Elizabeth at diretsahan niyang sinabi na naiinis siya sa kanya. Sinagot naman ni Elizabeth na ganito talaga magsalita ang isang reyna, kaya tinanong niya si Gasha kung ano ang pakialam niya. Sinabi naman ni Lolo, ang assassin, na nakakatawa si Elizabeth dahil tinatawag pa niyang reyna ang sarili niya, kaya tinanong niya kung maayos pa ba ang utak nito. Sumabat din ang elf at sinabi na mukhang isang half-breed si Elizabeth base sa itsura ng kanyang tenga, kaya tinanong niya ang kanyang asawa kung ano ang ginagawa nito dito. Matapos namang marinig ang sinabi ng mga ito ay nagsimula ng map icon si Elizabeth sa mga arroganting babae, kaya binalaan niya sila na kung talagang gusto nilang magtungo sa kanilang pagkawasak, huwag nila siyang sisihin sa mga susunod niyang gagawin. Sa pagkarinig naman nito, agad na kumilos si Liping at nilapitan si Elizabeth dala ang isang lagayan. Nang makita ito ni Elizabeth, biglang nagbago ang kanyang ekspresyon at tuwang-tuwa siya dahil ito ang kanyang paboritong puding. Matapos mapakalma ni Liping si Elizabeth, napabuntong hininga siya at naisip na buti na lang at lagi siyang handa. Kasunod nito ay ipinaliwanag niya sa mga tao dito, na galing sila sa isang malayong tribo at si Elizabeth ay ang kanilang prinsesa, habang siya naman ang kanyang katulong. Sinabi ng babaeng assassin na kaya pala ganito umasta si Elizabeth ay dahil prinsesa ito ng isang malayong tribo at wala pang alam sa labas ng kanilang lugar. Ang isa pang asawa ay sinimulang late-teen si Elizabeth, sinasabing galing ito sa isang uncivilized na tribo na sumasamba sa Demon Queen mula sa Demon Realm. Sinusubukan namang patahimikin ni Liping ang grupo at ipinaliwanag na ito ang unang pagkakataon ni Elizabeth na lumabas, kaya nakiusap siya na pagpasensyahan nila ito dahil nag-a-adjust pa siya sa bagong kapaligiran. Nang marinig ng Centurion ang paliwanag, napaisip siya dahil naramdaman niya kanina ang nakakatakot na demonic power mula kay Elizabeth habang nakikipagtalo sila sa taong baboy, at sa kanyang palagay parang hindi ito bagay sa isang prinsesa ng liblib na tribo. Kaya't nagduda siya kung may itinatago ang grupo. Matapos naman niyang maisip ito, sinabi ng Centurion na itigil na nila ang mga walang kabuluhang usapan at simulan na nilang talakayin ang misyon. Ipinaliwanag niya na inimbita niya sina Liping upang sumama sa kanila sa isang treasure dungeon. Nagulat si Liping at tinanong si Annie, ang batang babae na may malaking salamin, kung ano ang tinutukoy nito na treasure dungeon. Ipinaliwanag ni Annie na ang treasure dungeons ay mga mahiwagang espasyo na ginawa ng isang makapangyarihang nilalang upang itago ang kanilang mahahalagang gamit, at karaniwang mahirap itong mahanap. Matapos marinig ito, naintindihan na ni Liping kung ano ang tinutukoy niya. Sa kabilang banda, sinabi ng Centurion na tama ang sinabi ni Annie. Ibinunyag niya na gumastos siya ng malaking halaga para makuha ang impormasyon tungkol sa treasure dungeon, ngunit ang kondisyon upang mabuksan ito ay kailangan nila ng 8 tao. Nang marinig ito, sinabi ni Liping na kaya pala isinama nila sila ay para mabuo ang bilang ng mga tao. Habang naririnig ito, sinimulang bilangin ni Annie ang lahat ng naroon at napagtanto niya na kasama siya sa 8, kaya agad niyang sinabi na ayaw niyang sumama. Nagulat si Liping sa pagtanggi ni Annie dahil mukhang maraming mahahalagang kayamanan ang maaaring makuha roon. Ipinaliwanag ni Annie na ang alam niya sa mga treasure dungeons ay napakahirap ng mga ito,
kaya sa tingin niya ay mamamatay lang doon ang isang 4-star magician na katulad niya. Napakamot naman si Lip Ing sa ulo at sinabing wala siyang alam tungkol sa mga level ng magic. Sinabi naman ng Centurion na hindi sila kailangang mag-alala, dahil ang parte ng pakikipaglaban ay ipapaubaya na nila sa kanila, at ang pagsama nila ay para lang mabuo ang bilang. Dagdag pa niya, ang mga kayamanang makukuha sa loob ay magiging sagana at sa kanyang tansya, makakakuha pa siya ng 10,000 gintong barya. Ipinagmalaki pa ng isa sa kanyang mga asawa na mag-isa lang na tinalo ng kanyang asawa ang ilang Dark Apostles na nagtangkang dukutin si Delia, kaya hindi na sila dapat magduda sa kanyang lakas. Sa kabilang banda, natuwa si Annie sa kanyang narinig dahil sa dami ng gintong barya na maaari niyang makuha. Alam niyang masosolusyonan na nito ang lahat ng problema ng kanilang simbahan sa pinansyal. Habang sarap naman na kumakain si Elizabeth ng kanyang puding, tinanong siya ni Lip Ing kung gusto ba niyang sumama sa kanila. Sinabi naman ni Elizabeth na siya na ang bahala at huwag na siyang istorbohin sa pagkain ng kanyang puding. Sa sandaling ito, sinenyasan ng Centurion ang isa sa kanyang mga asawa na isang mage, at matapos niyang gawin ito, inilabas niya ang kanyang bowl ang kristal. Nagtaka si Lip Ing matapos makita ito, kaya ipinaliwanag ng Centurion na gagamitin nila ito upang masukat ang magic power ng bawat isa. Ang kailangan lamang nilang gawin ay ilagay ang kanilang kamay sa ibabaw nito, at magagawa na nitong masukat ang kanilang magic level. Sa sandaling ito, ipinakita ng bowl ang kristal na ang magic power ng lalaki ay 8,769. Namangha si Lip Ing matapos makita ito at sinabi na ganoon lang pala kadali ang pagsukat ng magic level. Ipinaliwanag naman ni Annie na ang bowl ang kristal na ito ay ipinakikita ang level ng magic ng isa sa pamamagitan ng mga numero. At kung pagbabasehan ang nakuhang points na 8,769, ay isa siyang demon spirit level. Sinabi naman ng Centurion na ang kanyang level ay isang 4-star demon spirit, habang ang kanyang mga asawa naman ay nasa 4 at 5-star grand mage level. Sinabi din niya na kaya gusto nilang gawin ito ay upang malaman din nila ang kanilang mga level bago simulan ang kanilang misyon. Pagkasabi nito, pinangunahan ni Annie ang pagsukat ng kanyang magic level, at lumabas na ito ay 300 points lamang. Pinagtawanan siya ng babaeng mage at sinabi na mas mababa pa ang kanyang kapangyarihan kaysa noong siya ay nagsisimula pa lamang. Agad namang napaiyak si Annie sa panlalait at sinabi na wala siyang magawa tungkol dito dahil kahit anong gawin niya ay hindi tumataas ang kanyang magic level. Kasunod nito, excited na nag-present si Lip Ing, iniisip niya na bagamat hindi siya natutong gumamit ng magic mula nang dumating siya sa mundong ito, maaaring mataas naman ang kanyang potensyal dahil siya ang legendary hero. Ngunit sa sandaling hawakan niya ang bowl ang kristal, wala itong naging reaksyon. Makalipas pa ang ilang sandali, napuno ng katahimikan ang kwarto dahil walang nangyari. Kalaunan, lumabas na 0 points ang kanyang resulta. Nagulat ang Centurion sa resultang ito at sinabi na kahit ang mga martial artist ay may ilang puntos sa kanilang magic power, kaya hindi siya makapaniwala sa score ni Lip Ing. Nahihiya namang tinakpa ni Lip Ing ang kanyang mukha at inisip na marahil ito ay dahil sa pag-focus niya sa pagsasaka kaya hindi na-develop ang kanyang magic. Nalulungkot siyang umupo at sinabi na napakamalas niya at sa palagay niya ay hindi na siya makakagamit ng magic sa buong buhay niya. Naiinis namang tinanong ng isang assassin kung ano ang maitutulong niya sa grupo dahil base sa kanyang magic power ay wala siyang silbi. Nakangiti namang sinabi ni Lip Ing na hindi naman siya walang silbi dahil magaling siya sa pagsasaka. Kasunod nito, ipinakita niya sa kanila ang kanyang mga naaning prutas at gusto niyang ipatikim ito sa kanila. Sa kabilang banda, ang mga asawa ng Centurion ay may pagkadismaya at pagkalungkot sa kanilang mukha. Sinabi ng isa na talagang isang probinsya nung nagmula sa isang liblib na lugar si Lip Ing, kaya mas mabuti pang itabi na lamang niya ang mga prutas para sa kanyang sarili. Habang abala sa pagkain si Elizabeth ng kanyang puding, lumapit ang Centurion sa kanya at sinabi na pagkakataon na niyang masukat ang kanyang magic power. Ngunit sa kabila ng pagsasabi nito, hindi siya pinansin ni Elizabeth. Nang napansin naman ito ni Lip Ing, ay binulungan niya si Elizabeth at nakiusap na makipagtulungan na lamang.
Naiinis namang iniisip ni Elizabeth na nakakainis ang mga ito, dahil iniistorbo na nga nila ang kanyang pagkain at gusto pa nilang sumali siya sa mga walang kwentang gawain nila. Ngunit sa huli, sumunod pa rin siya kay Liping at hinawakan ang bowl ang kristal. Matapos gawin ito ay agad itong nagliwanag at nagpasilaw sa lahat ng naroon sa kwarto. Sa pagkakita ng ginawa ni Elizabeth, nagulat si Liping at naisip na kung ipagpapatuloy ito ni Elizabeth, baka malaman ng lahat na siya ang Demon Queen at magkaroon ng kaguluhan sa lugar. Kaya sinubukan niyang balon si Elizabeth, ngunit sinabi nito na alam niya ang kanyang ginagawa. Kasunod nito, kinontrol ni Elizabeth ang kanyang magic power. Habang pawis na pawis ang grupo ng Centurion, lumabas ang resulta at ito ay 8,768, mas mababa lamang ng 1 puntos kaysa sa lalaki. Sinabi ni Annie na ang level ni Elizabeth ay kapareho ng sa Centurion at nasa Demon Spirit level. Nagulat ang mga misis ng Centurion at hindi makapaniwalang si Elizabeth ay isang mataas na Demon Spirit din. Samantala, nakahinga ng maluwag si Liping at napabuntong hininga na lamang matapos makita ang resulta. Samantala pinuri siya ng Centurion at sinabing kamangha-mangha ang kanyang kapangyarihan, at nararapat lamang ito para sa isang prinsesa ng isang kaharian. Dagdag pa niya na sa pagsali ni Elizabeth sa kanilang grupo, makakasigurado na siyang makukuha nila ang kayamanan. Pagkatapos sabihin ito, tinanong ni Annie kung paano sila pupunta sa lokasyon ng Treasure Dungeon. Sa pagkarinig nito, inutusan ng Centurion ang isa sa kanyang mga asawa, na agad namang naglabas ng isang scroll. Pagkatapos ay ginamit niya ito pala ay isang teleportation scroll at agad silang hinigop ng scroll at dinala sa lokasyon ng Treasure Dungeon. Samantala, si Liping, na tuwang-tuwa ay nagsabi na ganito pala ang pakiramdam ng paggamit ng teleportation scroll, dahil nakaramdam siya ng hilo sa kanilang ginawa. Naalala niyang noong ginamit nila ni Elizabeth ang teleportation magic, wala siyang naramdamang kahit anong discomfort kaya bagong pakiramdam ito para sa kanya. Habang namamangha pa siya sa kakaibang pakiramdam na ito, nanginginig naman sa takot si Annie dahil may kakaiba siyang nararamdaman sa lugar. Sa kabilang banda, si Elizabeth, natapos ng kumain, ay tahimik na tumingin sa direksyon ng dungeon na tila may napansin din. Ang pinuno ng grupo ay hindi na nag-aksaya ng oras at sinabi sa kanyang mga kasamahan na pumasok na sila sa Treasure Dungeon. Ngunit matapos niyang sabihin ito, tumanggi si Elizabeth na pumasok at inaya si Liping na umuwi na. Dahil sa sinabi niyang ito, nagalit ang babaeng Shield Warrior at tinanong siya kung pinaglalaroan ba sila ni Elizabeth, dahil hinintay pa niyang makarating sila dito bago siya nagbago ng isip. Maging ang iba pang mga babae ay nagalit din at tinanong si Elizabeth kung alam ba niya kung gaano kamahal ang teleportation scroll na ginamit nila. Nagbanta pa nga sila na kung aalis si Elizabeth, huwag na siyang umasa na makakaalis siya ng buhay. Tiningnan sila ng masama ni Elizabeth at tinanong kung gusto ba nilang subukan siya. Agad namang pumagitna si Liping sa nag-aaway na mga babae at sinabi na huwag silang magpadalos-dalos at makinig muna sa kanya. Pagkatapos niyang magsalita, bigla siyang nagmakaawa kay Elizabeth at sinabi na dahil nandito na rin sila, nakiusap siyang pumasok na sila para ma-experience ang dungeon. Kasabay nito, bigla namang nagsalita si Annie at tinanong si Elizabeth kung napansin din ba niya ang isang kapangyarihan mula sa loob ng dungeon na halos kapareho ng sa kanya. Naguguluhan si Liping sa sinabi ni Annie kaya tinanong niya kung ano ang ibig niyang sabihin, ngunit hindi pa nakakasagot si Annie nang biglang sumingit sa kanilang usapan ang lalaking sentor, at tinapik si Liping palayo, at saka lumapit kay Elizabeth. Sa sandaling ito ay nagpakyut pa ang lalaking kalahating kabayo kay Elizabeth at sinabing magtiwala ito sa kanya dahil kahit anong panganib ang kanilang makaharap, ipapangako niyang paprotektahan siya, kaya nakiusap siya na sumama na si Elizabeth sa loob kasama siya. Ngunit kahit na sa kabila ng lahat ng ginawa at sinabi niya, dahil mo lamang siya ni Elizabeth, saka lumapit kay Liping at sinabing papayag na siya sa gusto nito dahil bihira lang naman nilang gawin ito. Pagkatapos ay inutusan niya si Liping na magmadali at sumunod na sa kanya. Samantala naiwan ang galit na sentor dahil walang epekto ang kanyang pagpapakyut kay Elizabeth.
Matapos makumplito ang sapat na bilang ng mga tao na 8, tuluyan nang nagbukas ang treasure dungeon. Pagpasok nila sa loob, agad na namangha si Annie sa kanyang mga nakita. Habang si Liping naman ay nagtanong kung totoo bang sumasara agad ang barrier kapag nakapasok na sila, tinanong din niya kung maaari pa ba silang lumabas sa pinasukan nila. Sinabi naman ni Elizabeth na hindi iyon maaari dahil maliban na lang kung mas malakas sila kaysa sa gumawa ng barrier, imposibleng makaalis sa magic space na ito. Dagdag pa niya, hanggat hindi nila natatagpuan ang kanilang target at natutugunan ang mga requirements ng barrier, wala kahit isa sa kanila ang makakalabas. Narinig ito ng mga asawa ng Centurion, at sinabi ng mage na hanggat kasama nila ang kanilang mister, makukuha nila ang target na iyon. Sinaway naman sila ng Shield Warrior, sinabihang tigilan na ang pagiging madaldal. Samantala, tinanong ni Annie ang elf kung ano ang tinutukoy nilang target. Tumawa ang babaeng elf at sinabing syempre, ang target nila ay ang mga gold coins na paghahatian nila. Habang naglalakad sila, napansin ni Liping na ang daan ay may iba't ibang direksyon kaya tinanong niya kung saan sila dapat pumunta. Hindi nag-aalala si Liping dahil iniisip niyang wala namang masamang mangyayari dahil kasama nila si Elizabeth. Samantala, tinanong ng assassin ang kanilang master kung kailangan na ba nilang maghiwa-hiwalay. Tinanggihan ng Centurion ang ideyang ito at sinabi na gagamitin nila ang kanilang mage para hanapin ang tamang daan. Sumang-ayon agad ang mage at ginamit ang kanyang kapangyarihan, ang magic spread. Kasunod nito, kumalat ang kanyang mana sa iba't ibang daan, sinusubukang hanapin kung alin ang tamang ruta. Habang ginagawa niya ito, ngumiti siya at sinabing panoorin siya dahil ipapakita niya kung paano nila mahahanap ang pinakamabilis na daan patungo sa kayamanan. Ngumiti lamang si Elizabeth at tinawag siyang isang ignorante. Pagkaraan ng ilang sandali, napansin niyang ang mga daan sa loob ng dungeon ay napakarami at napuno ng iba't ibang klaseng halimaw. Ngunit sa huli, hindi pa rin natagpuan ng mage ang tamang daan, at napaluhod siya dahil unti-unting nauubos ang kanyang mana. Abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat sa lahat ng mga nanood at kung hindi ka pa nakasubscribe ay pindutin mo na ang subscribe, at idamay mo na rin ang like, share, at notification bell para updated ka sa bagong mga kabanata ng series na ito. Salamat.